Hello guys, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Medyo madami-dami na din yung naputol ng aking power saw. Kaya naisipan kong ito na nga yung napapanahon para i-review natin kung ano yung naging performance niya habang ginagamit ko sa bukid sa pagpuputol ng mga unwanted na kahoy na kusa na lang tumutubo kung saan-saan, at kung napabayaan lalaki yung puno niya na parang binti. Yun, mahihirapan na tayong magtanggal doon. At ang re-reviewin natin ngayong araw, itong aking power saw na may modelo na Honda 5500W 24 inches. Bago pa man tayo pumalaot sa ating pagre-review dito sa power saw na Honda, gusto ko munang ibahagi sa inyo kung anong rason bakit ako nanguha ng power saw. Kung kailangan ba ito talaga sa aming bukid. Ito ang mga pangunahin kong rason bakit ako bumili nito. Para magamit ko ng epesyente at maging lalong productive ang oras ko pag nagpupunta ako ng bukid. Lalo na kung ikaw ay nag-oopisina o may ibang bagay ka pang importante na pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi ka manghihinayang kung may gamit kang power saw. Kahit na anong brand pa yan, ang mahalaga, mai-serve niya yung kanyang purpose. Bakit mo siya binili? Why not? Kung may kapasidad ka namang bumili. Isang magandang bagay din na mag-invest ng mga small machineries gaya nito pag nagbubukid ka. Instead na gumamit ka ng lagari at itak sa pagpuputol ng medyo matatabang kahoy, mas mabuti na gumamit ka na ng power saw para ma-save mo yung oras at yung energy mo. Ito nga yung pinakamagandang sinabi ni Sir Benjamin Franklin na time equals money. Sige Pogi, magrason ka pa, pero isa na lang para makapunta na tayo sa ating pagre-review. Itong mga ganito guys yung kailangan tanggalin, kasi nga sabi ko kanina, tatamaan ito ng blade. Masisira yung blade ng grass cutter natin at maaaring mag-cause pa ng injury sa ating mga user. At ito na nga, dumako na tayo sa ating pagre-review. Pero uunahin muna natin yung mga positive impact ng Honda 5500W. Una ay ang taglay nitong lakas. Dahil ang makina ng Honda 5500W ay may engine capacity na 58cc na kayang mag-produce ng power na 4.2 kW or 3.11 horsepower. May iihalin tulad ang makina ng power saw na ito sa mga mini dirt bike, yung mga laruan ng mga bata na may power na 49 to 50cc. So para ang pinakamatabang puno na naputol na ng Honda 5500W nasa 250mm ang diameter. At may mga mas malaki pang puno dyan na kailangan ko ding alisin sa loob ng nyugan. At dahil nga hindi naman sila produktibo at nagbibigay pa sila ng lilong. Isa munang mahalagang info bago ka pumutol ng kahoy o bago mo gamitin yung power saw mo. Dapat mapanatili mo na matatalim ang mga ngipin ng mga chain at nasa tamang higpit ito. Ang pangalawang positive impact ng Honda 5500W para sa akin ay madaling gamitin dahil sa kanyang ergonomics design. Ano nga ba ang ergonomics? Ito ay ang human-machine interface na kung saan ang design ng mga makina ay nagbibigay ng pagkakomportable sa taong gagamit nito. Gamit ko ang 24-inch guide bar, madali kong maabot yung mga sanga na medyo may kataasan, lalo pat pang average Asian size lang tayo, 5'4 lang ba. Madalas din gamitin ang mga portable power saw sa pagbabawas ng mga sanga, trimming ba. Gaya nito, ito ang gamit ko sa pangunguhan ng sanga ng mga kakawat na siya naman gagamitin ko na pang-establish para sa aking live fence. Nasa description sa ibaba yung link ng video para madali mo lang mahanap kung interesado kang gamitin ang mga kakawate para sa reinforcement ng iyong bakod. Base sa aking karanasan sa paggamit ng 24-inch guide bar, ang isa pang dahilan kung bakit magandang gamitin ito ay naiiwasan ko ang pag-o-overreaching na kung saan pipilitin kong abutin ang mga sanga na sanhi ng mabilis na pagkangalay ng mga braso. Isa ding dahilan ang magandang pagkakaroon ng 24-inch na guide bar hindi ko na din pati kailangan na tumuwad pa para abutin yung mga tuod o mga sanga na kailangan putulin na magiging sanhi naman ng pagsakit ng balakang. Idagdag ko na rin dito yung mga new upgrade na ginawa nila dito sa Honda 5500W. Ito yung tinatawag nila na 6-core technologies na kung saan ang makina nito ay isa ng turbine generator na nagbibigay
nagbibigay ng high torque output and low consumption. Fuel efficient carburetor. Ito yung pinatipid na yung kanyang pagkonsumo. Lightweight design. Easy to use all day dahil nga magaan na ang kanyang timbang. Pinalaki na ang kanyang fuel tank para hindi ka na refill ng refill. Nagkaroon na rin ito ng design para ma-reduce yung noise. Mas malalim yung kanyang cylinder na alloy na kung saan nagbibigay siya ng higher power. Yan, dumako naman tayo ngayon dito sa mga negatibong obserbasyon ko habang ginagamit ko yung Honda PowerSo 5500W. Isa lang naman yung naging problema ko talaga dito sa machine na ito. At ito nga yung kanyang gasolinahan at saka sa kanyang langis, yung nagbobomba ng langis para dito sa kanyang blade. So unahin muna natin tong sa may gasoline container niya. Very obvious naman na naglagay na ako ng tawag ito plastic o cellophane para hindi magtagas yung gasolina na nilagay ko. So ito siya ngayon. Kasi ang nangyari dito, very weak itong side na ito. So pag sinarado mo siya, nagkakaroon siya ng leak. Ngayon, itong cup na yan ngayon, hindi na siya may sarado. Lost thread na siya. Kaya naglalagay na lang ako ng plastic. So bagong-bago pa lang siya, ito na yung naging kauna-unahang problema niya. So far, pag naglalagay ako ng plastic, nawawala na yung tagas niya, nawawala na yung leak. Okay? At isa rin dito, ganun din dito sa kanyang container ng langis para sa kanyang chain. Ganun din ang problema niya, pero ito lang ang pagkakaiba nila, medyo mas konti ang naglilik dito kumpara dito sa gasolinahan. Itong gasolinahan talagang lost thread na siya. At saka itong rubber niya, itong seal niya na ito, parang useless siya. Kaya naglalagay na rin lang ako ng plastic. So far, sa lahat ng performance, okay naman ang Honda 5500W na gamitin. Yun nga lang, ito yung pinaka-weak sa kanyang design. Okay? Itong gasolinahan, lost thread na yung kanyang lock. Ganon din dito sa lalagyan ng langis, hindi pa siya lost thread pero may leak na rin siya. Yun lang naman yung naging problema ko dito. At nalagyan naman natin ng band-aid solution, kaya okay pa rin. Nai-serve pa rin niya yung purpose niya sa bukid namin sa pamamagitan ng pagpuputol nga ng mga tuhod at saka yung mga unwanted na kahoy na nakakapagbigay ng lilong sa mga future na itatanim at saka mga hindi productive na kahoy na kailangang tanggalin. So, yun lang ang may share ko base sa aking karanasan sa paggamit dito sa Honda 5500W. Nasa iyo kung ano yung brand na gagamitin mo. Yung mga nabanggit ko kanina na pros and cons, base sa aking experience. At saka, depende kung ano yung purpose mo. Kung gagamit ka ng 24 inches o 20 inches, available naman yun. Kung mas maliit yung bar guide na gagamitin mo, mainam naman yun pag umaakyat ka ng kahoy, matataas yung ititrim na sanga, kailangan umakyat ng tao mo, mas magandang gamitin yung mas maliit ang guide bar, mas magaan, mas handy. Pero sa akin, dahil nga more on ground ang trabaho ko, kaya pinili ko yung 24 inches na bar length. Okay guys, so kung bago pa kayo dito sa aking channel, please like, share, and subscribe. Huwag mo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Bye-bye!